Hello, good day students. So for our General Physics 2, we have another topic called the electric flux. So ano yung electric flux? So for our electric flux, we have the symbol Greek letter phi. Okay? So it is the number of electric field lines passing to a given area in a unit time. So, we have here, for example, a cube. Tapos, meron tayong mga arrows dito. Kasi nga po, that is the rate of flow of electric field dito sa surface na to. Okay? So, marami tayong definition ng electric flux. But first, let us observe this animation. Ano nangyayari doon sa flux habang yung area ay nagbabago? So, di ba ito yung electric field? Habang lumiliit, ito lang yung color green, ito lang yung electric field niya. Habang lumalaki din po yung area, lumalaki yung electric field. So, kapag nagiging color green, yun yung electric field. Pag nagbago din po ng angle, tingnan nyo kung ano nangyayari sa electric field niya. Okay. Ayan. So, ayan po yung nangyayari sa flux. Diba? Dahil nagbabago yung area, sa size, sa angle, dahil po yung electric field, nagbabago din ng strength. Okay. So, for example, meron tayo ditong cube. Okay. So, meron tayong positive charge. Para mas ma-explain natin kung paano yung electric flux, ibig sabihin, kung meron tayong point charge dito or electric charge na positive, ano yung magiging directions ng electric field? Magiging palabas, 'di ba? Kasi nga po kapag positive charge, away from the charge. Okay, so ibig sabihin, merong electric flux kasi ang electric flux po natin dapat naka-enclose. So, paano kapag halimbawa, itong cube naman ay dalawa na yung positive charges? Ano mangyayari sa electric field lines? So, magiging greater din po. Ibig sabihin, pati po yung electric flux ay greater. Kasi nga po, mas marami na rin yung electric field dito. So, another definition or description of our electric flux. Ayan. So, meron tayong area, meron tayong electric field. Yun naman po yung product ng ating electric field, kung ilan yung magnitude niyan, and the surface area ng ating surface. Okay? Na perpendicular. So, kapag po perpendicular lang po sa field, sa electric field, ito lang po yung ating magiging equation. You will just multiply the electric field and the area. Ito yung ating symbol for electric flux. So, mamaya meron tayong sample problem dyan. Electric flux, pwede rin po kasi na may angle. So, kung titingnan nyo, meron ditong angle theta. Basta po, ang electric flux is proportional sa number po ng electric field lines. Ngayon, yung field lines na yan, pwede pong may angle, hindi palaging perpendicular. So, pwede po na yung angle na yon gagamitan naman natin ng cosine theta. So, madali lang yung equation to get the electric flux. You will just multiply the electric field, the area or the surface area, and then kung ilan yung angle. Kapag po may angle na given. So, ayan. Meron tayong mga conditions kasi depende po sa ating angle kung ano yung magiging value. So, from the equation, when theta is equal to 0, kapag ito po ay 0, ito lang ang ating equation and highest value ang makukuha natin. Kapag naman po ang angle natin ay 90 degrees, ibig sabihin po, ang ating flux ay magiging 0. Kapag mas malaki naman po yung angle kaysa sa 90, the flux is negative. So, ayan. We have the different symbols. Ito po ang symbol ng ating electric flux.
units po pwedeng dalawa. Pwedeng voltmeter or Newton meter squared per coulomb. For our electric field, so capital letter E, it is the magnitude of the electric field. Dalawa rin po yung pwede nating maging units. Newton per coulomb or volt per meter. Okay? So, titingnan nyo magkaiba po ang electric flux na voltmeter. Iba po sa electric field na volt per meter. For our area, capital letter A, area ng ating surface, ang unit lang po niyan ay meter squared. And then, the angle theta, huwag kayong malilito sa Greek letter na to at saka po para sa electric flux, magkaiba po yan. So, ito yung symbol ng ating angle. And then, dahil po yan ay angle, wala na siyang unit pero naka-degrees. So, proceed tayo sa examples. Meron tayong 1 at saka 2. Etong 1, meron lang siyang electric field at saka area. So, madali lang yan. Mumultiply nyo lang. You will determine the electric flux. Number 2, meron tayong 1 square meter. Ibig sabihin yan yung area. Meron din tayong electric field. Ito yung symbol na electric field, diba? Na ito yung value. Pero meron tayong dagdag na angle na 60 degrees. Then, what will be the electric flux? So, paano isosolve yan? Our example, uniform electric field, E equals 8,000 Newton per coulomb passing through a flat square area A equals 10 meters squared. So, to determine the electric flux, lagay natin kung ano yung given para mas madali tayong makapag-solve. Lagay natin yung E, lagay natin yung A, and then lagay din natin kung ano yung hinahanap. Okay? The electric flux. Ilagay lang po natin ulit dito kung ano yung given, tapos yung find, and then dinagdag po natin yung ating equation. So, E is E multiplied by A. Solve lang po natin. Ito pa rin yung sa solution. Tapos, substitute natin. Ano ba yung letter E? Electric field natin, ito po yung value. So, nilagay natin dito. Open and close parenthesis. Tapos, imumultiply lang po natin. At dahil po wala tayong ika-cancel out na unit, kokopyahin lang po natin yan. So, yung value na 8,000 times 10, we have 80,000. Tapos, Newton meter squared per coulomb. Okay? So, ganun lang po. Basta alam nyo rin yung units, alam nyo paano i-multiply ito, kayang-kaya nyo po i-solve. Example 2. So, a planar surface, may area naman po ng 1 square meter. Meron ding electric field. So, sinulat na rin natin sa ating given. Pero, iba naman yung unit. Okay? So, kanina may table tayo na pwede pong dalawa yung maging units ng ating electric flux and electric field. Dinagdagan po natin ngayon ng angle. Okay? So, dinagdag din po natin sa ating given. Paano naman po natin isosolve? So, kinopya pa rin po natin lahat ng given. Nilagay natin kung ano yung hinahanap. Kasi, di ba, find the electric flux. Equation, ayan. Yung pangalawang equation na yung gagamitin natin kasi meron tayong angle theta. Solution, ito pa rin po yung ating equation. And then, nilagay lang din po natin kung ano yung mga values. 2 volts per meter. Tapos po, 1 meter squared yung ating area galing dito. And then, cosine theta degrees. Kokopyahin pa rin po yung cosine, tapos ilalagay naman po dito yung 60 degrees. Hindi kaagad tayo magsosolve ng dire-diretso. Pwede po na alamin nyo muna kung ano yung cosine 60 degrees. So, dito, mas maganda kung meron kayong scientific calculator. Tapos, nilagay po natin na cosine 60 degrees is 0.5.
Kung mapapansin ninyo, kinopya ko pa rin po kung ano yung value ng ating E at saka ng A. Okay? So, cosine 60 degrees, equivalent siya sa 0.5. Ngayon, pwede na tayo dito mag-cancel ng units. Cosine 60 degrees, wala na po siya magiging unit dito dahil nga po, yan ay angle. So, 2 times 1 times 0.5, 1. Tapos, nag-cancel out tayo ng isang meter dito. Matitira na lang po ay voltmeter. Ito na po yung final answer. Okay? So, I hope may natutunan po kayo kahit simple lang na problem solving about electric flux. Thank you! Bye!